In planning a menu, it involves selecting and organizing dishes to serve at a meal or event. It typically includes considering factors like occasions, budgets, kung gaano ba yung magagastos mo for that menu, and even seasonality and the preferences of the guest or someone who will taste the menu. And it can be as simple as planning a weeknight dinner or as elaborate as designing a multi-course tasting menu for a special event. It's Monday, so ayun, sinakto ko talaga na ngayon mag-vid since my chosen skills is kitchen and meal planning, chapter 21, planning a menu. So, since it's Monday, magsisimula na tayong mag-plan for menu sa buong week na to. Let's go! Menu is a list of dishes available in a restaurant or home that's served at available for meal. It is similar list of offerings. Ayan, here's na po yung ating column na ilalagay po natin lahat ng mga plan menu po natin from Monday hanggang Sunday. So, yung possible na breakfast natin for Monday, of course, hindi siya masyadong heavy pero healthy siya. So, I suggest na meron tayong nilagang kamote. Sulat natin. Nilagang kamote. So, yun. Meron tayong nilagang kamote. Hindi siya masyadong pricey, pero healthy siya. So, yan. Very helpful siya sa ating breakfast for Monday. And pagdating sa lunch, hindi rin tayo pipili ng sobrang mahal dahil sa panahon ngayon, mataas na yung mga bilihin. So, pwede rin tayong mayroong sardines with potato. Yan. Medyo bago siya sa atin, pero nga, helpful din yung ito, since yung potato is marami ring vitamins yung makukuha. Then, pagdating naman sa dinner, mayroon po tayong malunggay. With egg. Yan, maganda rin siya. Sa Tuesday naman, meron tayong ampalaya with egg. Yun yung ating breakfast. Ayan, sulat natin ampalaya with egg. Okay. Tapos na po tayo for planning a menu. So, mapapansin natin, hindi kasi siya. Yan. Yung breakfast natin, kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi siya masyadong heavy pero healthy siya. Since kagigising lang natin, hindi pwedeng mag-take agad ng mga heavy food. Mas maganda yung parang hindi mabibigla yung tiyan natin when we are planning a menu, especially kapag i-intake natin yun sa ating physical body. And sa lunch, meron dito may paksiw na isda, patasin lang na tilapia, tapos yung about sa mga chicken. So, medyo ano siya, ito yung parang, kung baga sa araw, mas maganda, mas binibigyan mo ng effort or yung mas masarap na ulam pag lunch since pag lunchtime na kasi bago pa mag-lunch, marami nang ginawa and mas marami pang gagawin after lunch. Kaya maganda na nakakagana talaga yung ulam. And pagdating naman sa dinner, puro siya vegetables. Since matutulog lang naman na, hindi pwedeng kumain ng napakarami. Kaya yun, maging aware din tayo na we need to mas piliin natin yung maraming vegetables na kainin pag sa dinner.
this time, i-share ko naman po sa inyo yung importance ng pagpaplano ng menu for the whole week. So, yung una is balanced nutrition na malalaman natin, and sabi nga, mababalance natin yung mga nutrition nun. Kasi kapag wala tayong plano for menu, kung ano lang maisipan natin bilhin, yung bibilin natin. To the point na mas marami na yung mga processed food na nakakain natin, na intake natin sa ating physical body. Kaya yun yung mahalaga, isa sa number 1 na mahalaga po na when it comes in planning a menu, yung balanced nutrition. Number 2 is yung cost efficiency. Pag nagpa-plan na po kasi tayo agad ng menu, malalaman natin, may estimate natin yung may budget na, may budgeting na nangyayari. Hindi tayo yung bigla-bigla na lang magugulat na saan na napunta yung 500 pesos. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng budgeting, na budget na natin yung mga food na dapat nating bilhin, mga ingredients, kumbaga, na kailangan doon sa isang menu. Yan, mas makikita natin na mas nakakatipid tayo kasi nga na-estimate na natin, napagplanuhan na natin yung menu na gagawin natin sa bawat araw. And even yung number 3 is time management. Makikita natin na umaga pa lang, nagpaplano na tayo ng menu for the whole week. And then, sa mga sunod na araw, hindi na tayo mahihirapan kasi nga, nakaplanado na yung menu na parang i-serve natin sa family or even sa, kung nasa restaurant tayo, mga customers, may time management na. Hindi na siya nakakakain ng oras kasi nga, for the help ng pagpa-plan, meron nang namamanage natin yung time. Number 4 is health consideration. Pag nagpaplano po tayo ng menu, makikita natin, nagiging aware tayo sa mga ingredients na isama natin. Especially kapag tayo po ay mga allergy, meron mga allergy. So yun, advantage siya na nagpaplano po agad para maiwasan natin na makapag-intake pa tayo ng mga na may allergy pala tayo sa isang food. Halimbawa, mga seafoods, ganun. Naiiwasan natin yung through the help of planning of menu. And the last one is creativity. Pag nagpaplano po tayo agad, nagkakaroon tayo ng, napapractice natin yung creativity. Hindi tayo hindi tayo nakatuon lang sa isang process, kundi bawat araw may progress siya. Nagiging better pa siya dun sa nagawa natin yesterday. So yun lang, maraming salamat, and I am so thankful nga for these skills kasi magagamit natin to in the future na pwede sa family natin, or kapag nagtayo tayo ng isang restaurant, ma-apply natin ito. Even sa hotel management, yung mga food processing, pwede natin itong ma-apply yung ganitong planning menu skills po. So yun, thank you so much, and God